Kababayan, mga kumusta kumusta diyan sa mga subscriber ko, sa mga supporters ko diyan. Ito pala, no, yung FB accounts ko sa syempre sa Facebook. Ayan, no, pinagbawalan akong mag-comment sa ngayon. Nakakatawa. Pinagbawalan na ako mag-comment pag yung mga anti-government, katulad ng mga post ng ABS-CBN, mga ENC, mga yung mga makabayad vlog. Pinagbawalan ako mag-comment sa mga anti-government post. Ayaw nilang labanan sila ng yung i-explain sa kanila na hindi totoo yung sinasabi nila. Bakit pinagbawalan? Pero pag government post ang aking kino-comment, nagko-comment ako dun sa government post, katulad kay Panilo, kay Mr. Panilo, kay Mr. President, okay lang. Pero pag mga antay, grabe, pati FB page, pati FB, napasok na din, na-infiltrate na din ng kung ano man. Bakit pinagbabawalan ako? Pag sila magsasalita, sila magpo-post, sila ang magsasabi, okay lang sa kanila. May freedom of expression sila. May freedom of speech. May freedom of the press sila. Pero pag yung sumasalungat sa kanila, tatanggalan nila ng freedom of the press, freedom of expression, freedom of speech. Ayan. Tapos sila magsasabi, kami nire-redag, i-criminalize. Oh! Pero pag yung mga grupo nila, yung mga conspirator nila, kita mo, yung FB page ko, pinagbawalan mag-comment sa anti-government post. Katulad nung anak pawis na nung nahuli na anak pawis activist na si Amanda. Nung nag-comment ako, hindi ako pwedeng mag-comment. Pero nung video ni President Duterte, magko-comment ako, okay lang. Masama man o hindi ang sinasabi ko, okay lang doon. Ganyan na baka. Ganyan sila ka. My God. Talagang si Jomar Sison na lang ang natitirang pinakamatalino sa buong Pilipinas, kundi man sa buong mundo. Wala na talagang makakapigil kay Jomar Sison. Kita mo pati Facebook, napasok na yata. Kita mo, hindi na ako makakapag-comment sa mga anti-government. Hindi ko na ma-defend ang Pilipinas. Gusto kong i-defend ang Pilipinas, ang mga Pilipinong may natitirang utak. Yung hindi pa nauto ni Jomar Sison, yung hindi pa nauto ng mga makakaliwa, nung hindi pa nauto ng mga conspirator na ito. Bawal na ako mag-comment. Ano ang susunod yan? Kung bawal na ako mag-comment sa inyo, patiktikan nyo na ako. Hala, kita nyo? Tapos kung sila ang nire-red tag, sinasabi na nire-red tag sila, kahit totoo naman, smell fishy, amoy malansa, walang hiya. Tapos gustuhin nila, criminalize the red tagging. Hoy mga bubo, mga nauto ni Jomar Sison,
Pag kayo ang naagrabyado, sinasabi nyo, may freedom of expression kayo, may freedom of speech. Tapos gusto nyo i-criminalize yung red tagging. Yun yung nakakatawa ang Pilipinas. Akala ko sa Pilipinas, ang tatalino ng mga tao. Ako, alam ko sa sarili ko, ako'y bubo. Pero alam ko, ang daming top-notcher sa Pilipinas, top-notcher sa bar ng lawyer, exam, ang daming matalino. Pero ba't hindi nila kaya si Jomar Sison? Ba't hindi nila kaya yung mga conspirator? Bakit hindi nila kaya? Kasi nauuto. Kasi naiikutan talaga ang batas. Wala nang yatang ibang matalino bukod kay Jomar Sison sa Pilipinas. Kita mo yung mga anti-government. Pag sila ang magsasalita ng masama, sila ang magsasabi ng kung ano-ano sa gobyerno, sa mga ahensya ng gobyerno, sasabihin nila may freedom of the press sila, may freedom of speech, may freedom of expression. Meron sila niyan. Meron silang human rights. Bakit yung ibang Pilipino, yung nasa gobyerno, wala silang human rights? Bakit kayo lang ba ang tao? Kayo lang ba ang may human? Kayo lang ba ang human? Hindi naman yata eh. Hayop naman kayo eh. Walang iya. Alam niyo mga kababayan, kung hindi natin imulat ang ating mga mata, i-analyze ang mga sitwasyon, kita niyo, FB account ko, nagko-comment ka sa mga anti-government, gusto mong i-defend ang gobyerno, hindi ka pwedeng mag-comment kasi pinagbawalan ka ng Facebook. Tapos kung sila ang magsasabi, yung mga anti-government ang magpo-post, ang anti-government ang mga aktivista magko-comment, ayos lang, okay lang. Pero sa akin, pinagbawalan akong mag-comment. Pero pag yung government na post, ang military na post, aking kino-comment, okay man o hindi, ay ayos lang sa Facebook. Walang niya, filtered na. Walang niya, napasok na talaga. Biro mo yan. Tapos, criminalize ang red tagging para sa kanila. Ang talino naman talaga. Ang talino. Pero sabihin ko sa inyong mga matatalinong activist kayo, bobo kayo kay Jomar Sison. Hindi nyo kaya yun. Uto nga kayo eh. Tapos sasabihin nyo, matalino kayo. Red tagging gagawing criminalize. Baka karamilize. I-karamilize nyo para mas nako, ano na kayang utak? Kita mo itong mga minority senador, yung mga bayan block, mga Ismail Pisi, Ismail Malangsa. Ano na mangyayari sa Pilipinas? Pag sila ayaw mong ipag-comment, sasabihin nila may freedom of expression. Pinatay nyo na ang demokrasya, pinatay nyo na ang freedom naming magsalita. Pero pag mga gobyerno, ahensya ng gobyerno, lalo na yung mga nasa military, ang presidente, sasabihin nilang, red tagging kahit totoo. Mahiya naman kayo. Hindi lang kayo ang nasa Pilipinas. Kung ayaw niyo sa Pilipinas, pumunta kayo ng Mars. Ang tatalino.
Ang dami niyong nababayarang mga loko. Kita niyo pati Facebook. Hindi na tayo makapag-commit, hindi na natin kayang i-defend. Yang anak pawis daughter na si Amanda Ichanis, nahulihan ng illegal ng possession of firearms and ammunition. Gustong palabasin. Ano? Kasi may anak siyang maliit, kapapanganak pa lang. May human rights daw. Hala. Pwede pala pag bago kang manganak, isang buwan pa lang ang anak mo, pwede kang pumatay. Pag yun, pag search ng warrant at pinasok siya sa bahay niya at napatay niya ang sundalo o sino mang nag-serve ng warrant, so, immune siya sa batas kasi isang taong gulang pa lang ang kanyang anak. Ay, isang buwan ng gulang pa lang. Isang buwan. Bago pa lang siya kapanganak pa lang niya. Laka. Ano na nangyari sa Pilipinas? Ito namang si Coco Matching. Kiki mo? Ito naman siya. Yung batas, ito yung nagsasabi nung criminalize. Yun yung juvenile, nabatas niya yung sa bata. Lang niya. Kita mo yung mga nare-recruit ng mga NPA. 13, 14, marunong nang magbaklas ng baril, marunong nang magbalik ng baril, marunong nang magpaputok ng baril, makakapatay na. Mga kalukuhan nito mga luko. Hindi ko na alam kung ano ang nangyayari. Talagang talamak na. Pag ganito ang Pilipinas, sigurado, wala na. Kasi lahat na ng tao ng Pilipinas bubo na eh. Hindi lang bulag, bubo na, tanga pa. Nagpapakatanga tayo sa mga komunistang ito, sa mga aktivistang ito, na ang pinaglalaban ay wala naman. Basta lang makasakay sa issue, basta lang pag against sa kanila, pag agrabyado sila, pag disadvantage sa kanila, gagamitin nila ang batas, sasabihin nila freedom of expression, demokrasya, ganito, ganyan. Pero pag yung mga government officials, mga pro-government, tapos sasabihin mo ganyan, hindi ka na makapag-comment sa Facebook, hindi ka na pwede makapagsabi sa kanila kasi criminalize daw the red tagging. Nako, mga kababayan. Ito na ang hirap dito. Ito na. Magiging komunista na ang Pilipinas. Magiging Communist Party of the Philippines. Ang presidente ay si Jomar Sison. Putek na, lintek na. Iwan ko lang kung may makakatapat dito kay Jomar Sison. Iwan ko lang. Wala na yata. Kasi lahat na nauuto niya eh. Mapa-lawyer man, mapa-judge siguro, mapa-ordinaryong tao. Lalo na't yung mga aktivistang pinakauna nilang naluluko kasi mga tanga. Ang dami. Businessman, mga halos na lahat. Naluluko na niya. Biro mo naman yan ha. Remote pa yan. Nasa ibang bansa pa yan siya. Pero kaya niyang kontrolin, paikutin ang batas ng Pilipinas. Maikutan niya lahat. Kagaling naman. Iwan ko lang. Yung FB page ko lang niya. Bawal ka na mag-comment. Nakakatawa. Salamat na lang sa mga subscriber ko. Baka sa YouTube din, matira na din ako dito. Yung iba dyan, sabihin nyo kung nakakaranas din kayo ng bawal mag-comment sa FB page nyo.
FB account ninyo. Ayos ah. Patuloy nyo.